Mukhang may kinakabahan na. Konting recap. Konting recap sa mga ganap na yan. Alam naman natin, mga kotsero, na meron ng 10 million pesos sa ulo ni Apollo Kibuloy. Ano na natin lahat yan. Kahit sino, kahit tagaluto ng agahan ni Kibuloy, magkaka-interest yun. Kasi imagine niyo mga kotsero, sa 10 million pesos, meron ka ng isang SUV. Oo. Medyo high-end na SUV. Bakit? Magkano bang mga SUV ngayon? 1.8, 2.1? O sabihin natin 2 million sarado. O so may 8 million ka pa. Tapos, sa 8 million, pwede ka pang bumili ng medyo mga mura-murahing property. Mga 5 to 6 million, di ba? Pwede yan. May 5 to 6 million na bahay, mga kotsero. O, pwede na yon. Mga 2 to 3 bedroom house yon, mga 150 square meters na property. Pwede na, di ba? O, pampamilya na yon. May sobra ka pa. O, sabihin natin 6 million para sarado. O. Meron ka pang 2 million na sobra. May 2 million ka pang sobra. Yung 2 million mo na yun, pwede mo na ipang negosyo yun, mga kotsero. Hindi mo nga kailangan ng 2 million para makapag-umpisa ng negosyo eh. Maganda to idea ni Chris Ignacio. 10 million, may 50K a month na yan sa time deposit. Pwede. Oo, pwede, di ba? Kaso annual ang payout ng time deposit. Anyway, i-multiply mo na lang sa 12. But anyway, so yun nga. So, sa 10 million, mga kotsero, makakaangat ka talaga sa buhay. Hindi milyonaryo. I mean, hindi sobrang angat na angat, no? Pero, komportable ang buhay. Komportable ang buhay, di ba? Alam natin lahat yan. 6988 lang may business ka na sa networking. Wag networking. Well, I have nothing against MLM. Pero syempre, iba kasi yun eh. Well, kung nag-work sa inyo, di go ahead. Sa akin kasi hindi nag-work yan. But anyway, so yun nga. So, pwede ka na magnegosyo sa 2 million, di ba? Kaya marami talaga makaka-interest dyan. Kahit sino pa yung pinaka-loyal na tao ni Kibulok, pag nakita niya yung 10 million na yan, iisipin niya, wait lang, sulit ba yung binabayad sa akin ni Kibulok? Sa 10 million. Ayan. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na pa magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett sa inyo pong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Marami magkaka-interest dyan, guys. Kasi it means, yung 10 million na yon, mga kotsero, it means, aangat ka sa buhay. Aangat ka talaga. Basta gamitin mo lang ng tama. Huwag mong sasayangin, di ba? Huwag ka magsugal-sugal. Oh, franchise. O yan, sabi ni JJ Bar, ni James, pwede ka mag-franchise. Ako nga, gusto ko mag-franchise eh. Kano ang franchise na ano? Gusto ko yung franchise yung, ano ba yun? Belgian Waffles. Gusto ko mag-franchise ng Belgian Waffles. Kaso medyo mahal eh. Nasa 800 yung franchise niya eh. Nasa 800. But anyway, so yun. Medyo makakaangat ka na sa buhay. Doon sa dyan sa 10 million na yan sa reward kay Kibuloy. So ngayon, dahil dyan, mga kotsero, sinabi na rin naman ni Secretary Benher Abalos na lumiliit na ang mundo ni Kibuloy. Totoo yan. Lumiliit na talaga ang mundo ni Kibuloy. Alam niyo kung bakit? Kasi dahil sa dagsa daw ang impormasyon na pumapasok tungkol sa lokasyon ni Kibuloy. Ito yung balita tungkol dyan. Papatuloy ang paghahanap ng pambansang pulisya kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at dapat pang miyembro nito. Kinumpirma rin ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo
na marami silang natatanggap na impormasyon kaugnay sa paghahanap kina Kibuloy. Ito'y simula ng mag-alok ng reward si DILG Secretary Benhar Abalos sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng mga akusado. Yung ating hotline ay talagang mainit. Marami po tayong nakukuha po na information, but we have to vet muna yung ating mga nakukuhang information. Some of them might be true, but we also have to consider na some of them is intended para guluhin o iligaw po tayo sa ating direksyon ng paghahanap. Huwebes, nahuli ng mga pulis sa Davao si Pauline Canada, isa sa mga co-accused ni Kibuloy sa kasong qualified human trafficking, child at sexual abuse. Alam ko, di ba ito si Pauline Canada sumuko na to nung una, tapos nakapiyansa lang. O baka iba yun. Baka yung mga kapatid siguro na Canada yun, o pinsan. I don't know. But anyway, ayun na nga. Inuulan na rin ng impormasyon ng PNP, guys. Sabi sa inyo, maraming papatol dyan eh. Maraming papatol dyan, guys. Kasi 10 million ba naman? 10 million eh. Oh, di pa maraming papatol dyan. At nakakatawa nga kasi, ito ngayon yung ginagamit na depensa nung kabila. Yan sabi nila, illegal yan. Bakit? Kasi parang gusto nyong unahin na hulihin si Kibuloy eh. Ha? Mababago ba yung sitwasyon kung mababago ba yung kondisyon ni Kibuloy na meron siyang warrant of arrest kapag hindi nag-big issue ng reward ang PNP? Hindi naman eh. May warrant pa rin naman siya kahit merong kahit merong tawag dito. Kahit merong with or without the reward money. Nandiyan pa rin yung warrant niya. Hindi naman mawawala yun. Kasi nasabi nila, illegal daw yan kasi galing sa private donors. Oo, illegal daw dahil galing sa private donors. Pero wala naman silang pinapakita na law or rule na nagsasabi na bawal yun. Meron na ba nakapagsabi na sila ba? Any one of them? Yung mga abogado ni Kibuloy. Nagsabi ba sila na according to this law ay bawal yun, yung ginawa na yun ng PNP? Wala. Puro speculation ang sinasabi nila. Bawal, illegal yan because if and then, if you do this, then it will happen. But all of those are speculation. Sa Tagalog, haka-haka. Hindi po yata parte ng ating jurisprudence yun. Haka-haka pa rin ho yun, mga kotsero. Hanggang ngayon. Haka-haka pa rin. Tingnan nyo, ang sagot nila puro press con. Meron na ba sa kanila nakapag-file ng kaso sa korte? Laban kay DOJ Secretary? Diyan sa illegality, according to them, the illegality of the reward money. Wala silang fina-file ng kaso. Buti sana kung may fina-file silang kaso eh. At least tayo iniisip natin at talaga ina-action na nila kasi nag-file sila ng kaso eh. So pinapaniwalaan talaga nila yung posisyon nila. Kaso hindi, wala naman nagfa-file ng kaso eh. Sabi ni Atty. Torion, nag-file daw sila ng kaso laban sa mga pinuno ng PNP na nag-organize ng overkill na service ng warrant. Nag-file daw sila ng kaso sa kanila. But, okay. So, that's a different story. Ibang kwento yun. Ang pag-usapan natin kwento, yung sinasabi nyo na illegal, yung reward money. Ewan ko, baka nag-iimbento lang sila. Ewan ko. O baka umaasa lang sila na ang mga Pilipino they'll just take their word hook, line, and sinker. Kasi mga abogado sila. Wag naman ganun. Kasi parang nakaka-insulto naman sa katalinuhan ng mga Pilipino yan. Diba? Sabihin na natin na hindi naman lahat ng Pilipino ay malaman o maraming alam tungkol sa batas. But definitely, hindi tanga ang mga Pilipino para tratuhin ng ganun ng mga taong to. Diba? Para utu-utuin na lang ng ganun. Umaasa sila na bulag pa tayong lahat kay Digonggong. It's not the case anymore. Lalo na
Okay lang sana kung kung maganda pa rin ang relasyon ng Marcos Duterte, baka sakaling pagtatanggol pa na, baka may pagtanggol pa nga si Kibuloy. Kung maganda yung relasyon ng Marcos Duterte. Pero, wala, di ba? Wala. Wala. Sira ulo kasi si Digong. Sira ulo kasi si Digong. Walang hiya siya eh. Wala siyang utang na loob. Ilang Marcos ang kumarga sa pamilya nila. Tapos gaganyan siya. Di ba? Talk about biting the hand that feeds you. Yung mga vloggers ni Byron Cristobal, ng mga bayaderos, nandito, binla ko na lang. Bakit? Siyempre kasi tinitira ko si Kibuloy. Alam niyo naman mga vloggers ni Kibuloy. Mga tanga-tanga yan eh. Wala na yung mga wala nang tao dito, naniniwala sa mga sinasabi nila. Actually, medyo nagdududa pa nga ako nung una na totoo tong kwento ng PNP. Narinig ko to kanina kay Mike Abe. Nakikinig ako kay Mike Abe. Tapos sinabi niya tungkol dyan sa 10 million na yan. Nakikita niyo yan? Ayan yung pinag-aagawan ngayon. Mukha ni Kibuloy. Baliktad, Anyway, wanted na nakalagay. Apollo C. Kibuloy. Yan ang pinag-aagawan ngayon. At marami na po ang nagsumbong. Inamin na po ng PNP na ngayon ay under evaluation ang mga impormasyon pinag-aagawan dahil sa 10 million reward. Grabe 10 million kasi. Ayan 10 million. Baliktad 10 million, daming zero. 10 million po yan. Daming zero. Yan ang dahilan. Yung 10 million. Dalawang dahilan dyan. 10 million pesos, reward money, at saka gusto nilang makatulong sa mga otoridad para mahuli si Apollo Kibuloy dahil nga po merong court order warrant of arrest. Sabi po ng PNP ni Colonel Jean Pajardo at ni General Marbil, PNP Chief, na talagang nadoble, dumami at patuloy na dumadami pa ang tinatanggap nilang impormasyon. Tawag sa telepono, may mga basta ginagamit ang social media. Ayoko na, baka makilala pa yung mga nagbibigay ng information Yung mga nakagalap na impormasyon ng PNP talagang matindi. At kaya ini-evaluate nila, hindi po doon dahil sa magkakaiba yung tinuturo, although magkakaiba yung ibang lugar. Pero ang sinasabi, doon sa pare-parehas ang itinuturo na parang sigurado na nandun si Kibuloy. Uy, tukoy na. Yun ang dino-double check nila. Nandun nga ba? At saka sino ba ang nauna na nagturo? Nagbigay ng impormasyon. Kasi kung halimbawa ay sabihin natin 50 ang katao ang nagbigay ng information, o sino ba ang papaniwalaan doon sa 50? At kung pare-parehas yung impormasyon ng 50 ang katao, sino ba ang nauna? Correct. Sino yung nauna? Pero mukhang tukoy na. Kasi kung marami nagsasabi ng isang location, that's a huge, that's a break. Di ba? Kung sa 50, kami natin example ni Sir Mike Abe, kung sa sa 50, 30 ang nagsasabi na, dito sa lugar na to, nandun siya. May laman, di ba? Pwede mo nang pwede mo nang i-consider yon na tip. Di ba? Kung sa 50, 30 ang nagsasabi, dito siya sa lugar na to, sa Tamayo. Oo. Puntahan nyo lang dyan ng ganitong oras. Makikita nyo siya dyan. Maganda, effective talaga ang reward Lalo na kung ganyang kalaki, 10 million. Effective talaga yan. Paano hahatiin? Hindi nahahatiin yan. Walang hatian yan. Kung sino yung unang nagbigay ng tip. Diba? Kasi may record yan Diba? Meron silang tip line. Sa tip line na yun, i-record nila yung pangalan, contact number, anong oras tumawag. Yun. Yung anong oras. So, kung sino yung pinakauna doon, yun ang siya yung makakakuha. So, pero wag kayong kung yung mga nakakaalam, wag kayong tumigil, malay nyo, di ba? Parang yan parang sugal na yan ngayon. At this point, parang sugal na yan. Swertihan na. Di ba? Tax-free. From what I know, it is not tax-free. Kasi reward money is considered an income. Yun. Anyway, tuloy natin. So, ang ini-evaluate dito, dalawa.
Sinong naunang nagbigay ng information o accurate ba? Totoo ba yung informasyon? So dalawa nga po, dahil sa 10 million pesos reward money kay Kibuloy at saka gustong makatulong sila dahil nga po ayaw sumurrender. Matapos ideklara ng gobyerno ni Secretary Abalos at ni Pangulong Marcos na pugante. Although may debate dyan, ayaw nilang maniwalang pugante. Ang pugante raw yung pag nahuli na tapos tumakas sa kulungan. No. At nawawala, yung daw ang pugante. No. Pero yung may warrant of arrest o nagtatago sa warrant of arrest o hindi nagpapahuli, ayaw nilang taga-tawagin na pugante yon. Pero sabi ni Pangulong Marcos, kapag may warrant of arrest at hindi nagpahuli at hindi sumuko o nagtatago, pugante na raw yon. So No. may debate. Well, actually, baka nagpe-playing safe lang si Sir Mike Abe. Pero alam ko naman na alam niya na mali yung sinasabi ng kabila. Pugante siya. May Supreme Court decision na yan, di ba? Pinakita ko sa inyo, although obiter dictum, may jurisprudence na yan sa Supreme Court. Sinabi po ng Supreme Court, mga kotsero, na kadalasan daw iniisip kung ano yung sinasabi ng kabila, kung ano yung sinasabi ng grupo ni Kibulok, na para maging pugante, kailangan ang isang tao ay nahuli muna, dumaan na sa paglilitis, na-convict, at tumakas para para hindi makulong. Yun ang pugante daw. Pero, ang sabi po ng Supreme Court, kasama din daw sa definisyon ng pugante ang isang tao na hinabla at nagtatago dahil ayaw niyang malitis. Sinabi na ho yan ng Supreme Court. Ano yan? Sure na yan. Wala nang bawian yun. Wala nang bawian yun. So, hindi kailangan sabihin ni PBBM na hindi, legal yan because I said so. No. It is backed. May merong backing yun ng Supreme Court decision. So, hindi yun basta-basta. Anyway, tuloy natin. Bahala na kayo kung ano yung paniniwala dyan. Para sa akin, until now, hindi siya nahuhuli. Hinahanap siya. Okay? Pugante. At yung reward ang nagpapalakas. So, napakahirap na sitwasyon yan. Kasi ako naniniwala, kung nasa saan si Kibuloy, posibleng nandun din yung 3 Canada. Malamang. O yung 2 Canada, yung isa nahuli na eh. At saka si Jacqueline Roy, kasi yung kakasama yan. Yung Sylvia, yung isang baka alam ko hindi na member yun, baka nakahiwala yun. Pero, itong 3 o 4 bali, si Inteng, si Ingrid, Canada, at saka si Jacqueline Roy, at si Pastor Kibuloy, malamang magkakasama yan. So, 4 yun, plus 10. 4 million? 14. Or 13 million. O 14 million pa yan. So, yung isa nakahiwala. So, 13 million, pag naituro mo, yun ang matindi. Magandang pamaskot bagong taon yan. 6 months na lang, bagong taon. Maganda talaga. Yun ang pinaka-interest. Sa hirap ng buhay, marami nakaka-interest. Naging hanap buhay na ito. At hindi masama kasi reward money. Pinaninindigan ng gobyerno, legal ang reward. Ayan po ang matindi. Okay? So, sige lang po. Hindi ho tumatanggi ang PNP. Lahat ng impormasyon. Kung sa tingin niyo marami na nagsumbong, hindi ibig sabihin tapos na yon. Right. Tinatanggap na. Sabi ni Colonel Fajardo, continuous ang kanilang pagtanggap ng impormasyon. At binabalidate kung sino talaga ang lehitimo sa mga impormasyon. Kasi kung iisa yung tinuturo at talagang positibong nandoon, si Kibuloy, balita ko mukhang alam na talaga eh. Balita ko po mukhang alam na ho ng PNP kung saan talaga. Kaya po, tukoy na. PNP niya kung anong gagawin. So, sige lang po, ingat lang po kayo. Ayan po ang update tungkol dyan sa reward money. Mas dumami ang nagka-interest at patuloy na nagkaka-interest ang tao dahil nga ho sa hirap ng buhay, malaking pera ang 10 million plus 3 million, 4 million, 5 million. So, nakuha na nga yung isa eh. Yun na nga yung magandang Benalo na. Dyan, eh. Yung si Pauline na nahuli na dahil sa reward money, sigurado ho mayroong 1 million. May nanalo na 1 million. So 14 million pa yung pag-aagawan para mapanalunan nila sa pagbibigay ng tamang impormasyon. Ganon ang sitwasyon. Okay? Yun. So mukhang tukoy na. Mukhang tukoy na talaga kung nasaan si Kibuloy, mga kotsero. Mukhang tukoy na. Bigyan ng jacket yan. Bigyan ng straight jacket si Kibuloy. Straight jacket.
Bigyan ng straight jacket, sige buloy. Oh, di ba? Pagkahuli niya, may baon na kayong straight jacket, di ba? Isabay niyo sa warrant. Di ba? Mukhang tukoy na eh. Mukhang siguro bine-verify na lang nila kung totoo yung info. So, abangan na natin. Siguro, within the next month or two, andyan na yan. Nahuli na si Kibuloy. At, syempre, hindi naman I would agree sa sinabi ni Actually, kaya ako sinama si Mike Abe kasi syempre, alam naman natin ang galing siya doon, di ba? Galing siya sa KOJC before. So, kilala niya yung mga yan. Alam nila yung galawan niyang mga yan. Alam niya yung galawan niya mga yan. So, nung sinabi niya na baka magkakasama yan, silang yung Canada tsaka si Kibuloy, di magandang yun, magandang huli yun, di ba? Pagkahuli mo, sama-sama na silang lahat. Di maganda yun, napadali trabaho ng mga pulis. Di ba? Okay na okay yun. Walang yun. Walang mawawala doon. Nakakatawa nga yung reaction ni Kibuloy. Ito yung reaction niya. Pakita ko sa inyo. Yan. Hindi, totoo ba to? May nag-send lang sa akin dito. Si James yata nag-send sa akin. Totoo. Ito sabi niya. Sabi niya, ako'y nasa katauhan ng ama ngayon. So nakay Tatay Digong ka? At tinatanggap ko ang lahat ng mga pukol ni Satanas to put into a bad light the appointed son of the kingdom. Gawa-gawa ni Satanas yan, pero lalo naman akong pinagpapala. Saan banda? Pagpapala pa pala to, no? Hindi mo alam saan hinuhugot. Hindi naman ako saan hinuhugot yung kanyang mga pinagsasabi. Nasa katauhan ng ama. Alam mo yan mga kotsero, tawag dyan, sakit sa utak yan. multiple personality disorder yan, guys. Alam niyo yung napanood niyo na yung Split? Yung movie na Split? Yung kay M. Night Shyamalan. Shyamalan. Yung movie na Split, yung meron siyang may 7 personality sa katawan ng isang tao. Baka ganun to? Baka ganun to si Kibuloy. Baka nagbabago din yung boses niya, di ba? Pag parang sasapian ng Santo Niño. Ako po ang Santo Niño. Diba? Ako po ay nasa katauhan ng ama ngayon. Anak ka ng tipaklo. Malala ang tama na ito. Malala pagkadilulo mo, Kibuloy. Exorcist. Biglang umiikot yung ulo. Diyos ko. Diba? Yung yung mga dati kay kalma to? Yung sa sa yung pag Holy Week, yung kapag Halloween, yung pag Sabado. Oh, 'di ba pinapalabas nun lagi mga sinasapian daw ng santo. O kaya kay Jessica Soho, 'di ba? May ganun. Tapos biglang tumitinis yung boses. 'Di ba pag nasasapian ni Santo Niño? Tumitinis yung boses. Ako po, Santo Niño. Baka ganyan na si Kibuloy ngayon, guys. Oo. Baka ganyan na ngayon si Kibuloy. Ako ay nasa katauhan ng ama ngayon. But anyway, magandang gabi bayan. Ayan. Tama yung kay Nole de Castro. Magandang gabi bayan. Yun. Grabe, no? Scam artist talaga eh. Scam artist talaga siya, mga kotsero. Parang si Sensui ng Ghost Spider. Ghost Spider. Parang ganoon eh. 'Di ba? Parang may sapak na si Kibuloy, no? May sapak na yata 'to. Iba eh.
Delulu? Ibang level ang pagka-delulu nito ni Kibuloy, no? Nasa ama daw siya, nasa katauhan ng ama ngayon. So, ibig sabihin, anong ibig sabihin ng katauhan ng ama? Siya naman yung ama ngayon? So hindi na siya appointed son? Appointed father na rin ba siya ngayon? Lang yato, sige Buloy. Ay, naka. Kung hindi ka seryosohin, magmumukha ka lang payaso eh. Diba? Patawa lang patawa. Ang daming ina-appoint. Si Sara Duterte, sabi niya, I'm appointing myself. Ito naman si Kibuloy, I'm the appointed son of God. Sino nag-appoint sa'yo? Wala, ako lang. But the good news is, mga Kochero, at least, may good news naman dito. The good news is, the more information they get, more chances of winning. Diba? More info, more chances of winning. So, let's hope, mga Kochero, na within the next few days, sana wag na tumagal. Sana wag na umabot ng December, di ba? Mahuli na tong si Kibulok. Kasi wag natin kakalimutan, mga Kochero, na sa drama ng nitong buong drama ni Pastor Canor, meron hong mga biktima talaga dyan. Meron hong mga totoong biktima na hindi nabibigyan ng pansin. At matagal na ho silang hindi binigyan ng pansin. Humigit kumulang 7 taon na. Oo. So, wag mo natin kalimutan na meron hong talaga mga totoong taong naghabla. May totoong taong inabuso, may totoong taong naghabla, at may totoong taong naghahanap ng katarungan. So, wag ho natin kakalimutan yun. Yun po yung importante dito. Hindi ho to usapang politikal. Although sila, dinadala nila sa kwentuhan ng politika. Siyempre kasi gusto nila i-distract yung mga tao dun sa actual na issue. The actual issue is, mga Kochero, meron pong mga biktima ng child sexual abuse itong si Kibulok. Meron hong biktima ng human trafficking itong si Kibulok. Hindi lang ho yan. Hindi lang ho niya sa Pilipinas ginawa yan. Ginawa din ho na yan sa Amerika. May money laundering pa ngayon sa Amerika eh. So meron ho talaga mga lehitimong krimen na dapat harapin itong si Kibulok. Kaya wag ho natin kakalimutan yun. Kasi yun ang gusto ng grupo nila Kibulok. Yun ang gustong gawin, yun ang strategy nila. Makalimutan natin na meron talagang mga lehitimong kaso, na meron talagang mga lehitimong biktima dito sa usapan na to. Wag natin nahayaan yun. Na makalimutan natin lahat yun. So, sana po mahuli na siya anytime soon. Mukhang malapit-lapit na yan kasi nga sabi nga ng PNP at kinumpirma ni Mike Abe na marami ng impormasyon na pumapasok. It's just a matter of verifying and validating that information. Siyempre, 10 million ba naman? Diba? So, yun. So, mga Kochero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating Friday edition ng ating live stream. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Adi YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. Pa-like updated sa mga ganap sa aking channel. I'll see all of you tomorrow sa ating next live stream. God bless you. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?